mga ka-farm lahat. Ayan, so new property po tayo today. Ayan, so ang location po nito is Tagkawayan, Quezon, and then ang sukat ng property is 4,703 square meter po. So kulang siya sa kalahating hektarya ng almost 300 meters. So almost half hectare na rin po ito. Ayan, so yun mga ka-farm lahat, so along the road po ito ng Barangay Cemented Road. Ayan, nakikita nyo rin naman po na ito po ay bagong gawa lang. So kadi-develop lang po ng daan. And ang good thing dito mga ka-farm lahat, pagbaba mo ng sasakyan, property na. So sa source ng kuryente, ayan lang po yung poste ng kuryente sa barangay. Ayan, so dito po siya mag-start. Yan, sa Madricacao na yan, babaybay po siya dito. So yung loob ng property mga ka-farm lot, ayan, meron siya mga dalandan, daranghita, and then may puno po ng nyog. And may portion po siya na rice land, kung gusto mo mag-rice land. Ayan, para yung rice na kakainin natin, isa property na nanggagaling. Ayan, meron na po siya mga fruit-bearing trees. Ayan, so ang frontage po ito mga ka-farm lot, mula sa tinatayuan ko, abot po doon sa may tao na yon. So almost 90 meters po ang frontage ito, estimate natin. Ayan, so makikita naman po natin yung gilid ng property, yung boundaries niya, kasi itong madumi, ito po yung kabilang property na. So itong gilid ng rice land, so yan po yung sakop natin. Ayan, pasukin natin yung loob niya. Ayan, so may mga dalandan po dito. And then yan sa fruit bearing trees mga ka-farm lot. So yan yung fruit bearing trees niya. And then pwede naman po natin yan dagdagan ng crafted fruit. Pwede natin taniman ng santol, lansones, rambutan. So marami naman po tayong pwedeng gawin sa property. Ayan, balik kababaan pa po ng nyog niya. Ayan, so ito po yung portion niya na rice land na dala ng property. And may nasakaw po itong bahay, doon part. Ibidyohan din natin. Ayan, so ito po yung mga hardwood. Ayan, so ito, medyo madumi lang po, pero madali lang pong linisin yan. Ayan, so pwede pong ulingin to para sa pagpapalinis ng property, hindi po tayo magastusan, So yung ipapauling natin, so pwede po yun na rin yung ibayad natin pagpapalinis ng property mga ka-farm lot. And so ito po yung boundaries niya. And may mahugan na rin po sa loob ng property, so dala po natin yan. And ito hardwood din po ito. And so limot lang po kung anong puno yan. And mahogani, may nara. Mahugan na rin po pala yun. Sorry. And so ito po yung portion na rice land mga ka-farm lot na pwede natin i-convert to fish pan. Ayan. So alam ko may creek dyan pero babaybayin po natin kung meron nga. Ayan. So ito po yung rice land. Dala po natin mga ka-farm lot, malawak pa po ito. Hindi lang natin ma-view dahil medyo madumi yung property. So kung ang gusto mga ka-farm lot ay retirement plan, ayan, for retirement plan, tamang-tama po ito. Ayan. So hindi po ganun kalakihan yung property. So half hectare po ito. Ayan. So best na rin po ito for retirement plan. Malaki na rin po ito for retirement plan. And taniman mga ka-farm lot. Ayan, sa community may mga bahayan na po dito, kaya hindi po liblib yung lugar. And then malapit lang po ito sa town proper. So almost 10 minutes. Nasa 10 to 12 minutes nasa town proper na po tayo ng Tagkawayan. And then Macdo Tagkawayan mga ka-farm lot. Ayan. So may Macdo na po dyan. Bali develop na rin po yan. Bayan na Tagkawayan. Ayan. So sa source ng kuryente nandito lang. Sa signal check natin. So medyo mahina po ang signal sa property. Need po natin ng signal booster. Ayan, may langka na rin po sa loob ng property. Mga permanent. So dito po ginugulay yan. Ayan. So ito po yung bahayan dito. Bali ito po yung nasakop na bahay niya, medyo luma na, pero pwede nating i-renovate kasi cemented naman po ito. Pwede natin gawing second floor yan. Pwede naman po natin i-renovate. May street light din po sa gilid ng property. Ayan, may mga street light na rin po dito. And so mula dun sa may Madricacao kanina mga ka-farm lot, ayan, bali ito po yung boundaries niya, itong gilid na to. Ayan, kaya wala tayong kaliligawan kasi may bakod na po yung property. So ito pong rice land na to ay sa kabilang property na. And may portion din po siya na piggery. Ayan, pwede natin lagyan ng baboy po for backyard. Ayan. So source ng tubig, titingnan natin kung anong source ng tubig niya mga ka-farm lot. So ito po yung sakop niya na bahay na pwede natin i-develop na second floor mga ka-farm lot. Ayan, sa kuryente yan lang. Yan, sa tubig mga ka-farm lot, kasi yung tubig is per farm, so hindi siya abot ng
hindi siya abot na nawasa, kaya ang pwede natin gawin, deep well po ano. So pwede tayo mag deep well. And bali medyo luma na yung bahay niya, pero pwede naman po natin i-develop, pipinishin lang yan. Pwede natin gawing second floor mga ka-farmlet. Ayan. So ito lang ka. Ito kalimitan po dalandan. Ayan, abot dun. Dalandan po yan. Ayan. So yun, binakudan. Kasi taniman po yun. So pwede rin po natin lagyan ng hayop. Kambing. Pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing. Sa baboy mga ka-farmlet, at least backyard lang. 30 to 50 heads pwede po yun. 100 heads pataas. So need na po natin ng zoning permit mga ka-farmlet. Ayan. So kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, tamang-tama po ito. Kung mahilig ka magtanim, ayan. Kung for retirement plan mga ka-farmlet, recommended ko to kasi along the road. And then malapit lang po ito sa town proper mga ka-farmlet, and may bahay na rin ano. So i-develop na lang natin. Ayan. So ayan kay Sir Archie. Shout out po. Ayan, baka ito yung hinahanap nyo na along the road and then may bahay na. So i-develop na lang. Pero ito sa ngayon, pwede na siyang tuluyan na. So konting renovate lang po dyan. Ayan. Yeah, so ito po yung backyard piggery niya na pwede natin lagyan ng baboy. Ayan, may mangga rin po sa loob ng property. Ayan, so malaki na po yun at namumunga na. Ayan, bali ito po, pwede natin dito lagyan ng baboy. Siguro at least mga 5 to 10 heads. Kasya po dyan. Kasi malaki naman po ito. And then ito lang po yung bahay. Ayan. So ito po yung portion na rice land niya mga ka-farmlet. Bali, dalawa po yung portion na rice land niya, no? Pa letter C. Ayan. So itong kabila ng rice land, ibang property na po ito. So ito po yung sakop natin. Ayan. So letter C po yun doon. And then doon tayo nag-start sa kabilang rice land. Ayan. So nag-letter C siya, ano? Kasi yung gitna ay taniman. Ayan. So pwede rin naman po natin i-develop na gawin na rin tong rice land para isang rice land lang po, ano. Or pwede natin tong, kasi may bakod siya, pwede natin lagyan ng hayop. And then dala pa po ito, yung nakikita mong gubat na yan. So dala pa po yan, and then may mga saging, may mga nyog po dyan. So may kawayan din. Kung gusto mo magtayo ng rest house, kubo rest house, so ayan, may source na po ng, may mapagkukunan tayo ng kawayan, ano. So no need na natin bumili sa iba mga ka-farmlet. And then ayan, may mga bukal po dito. Ayan, so yung mga ka-farmlet, kung gusto mo mag-fish pan, so pwede po natin yung i-develop na fish pan, ano. So yung bukal na yan. So ito po ay rice land na pwede natin i-convert to fish pan kasi may bukal po dito. Ayan. So hindi po yung naubusan ng tubig at mainit po ngayon, pero may tubig siya, no? Kaya pwede po natin yung gawing source ng water. Ayan, kung magbi-fish pan tayo. Ito. Ayan. So pwede po natin itong i-convert to fish pan. And then titingnan natin yung creek. Ayan, so may creek po dito mga ka-farmlet. Ayan. Yun. So ito po yung creek niya. Medyo malalim. Ayan. And bali ito po yung creek sa loob ng property. Ito po ay kasama po ng property mga ka-farmlet, ano? Dala pa po ito. So ito yung creek niya. Ayan. Yan po yung source of water dito para sa rice land. So dito po pwede tayong gumawa ng pump na dito i-connect para mag-supply po ng tubig dito sa rice land, ano. And then yun, pwede po natin i-convert yan to fish pan. So dito na rin po tayo kukuha ng tubig. Ayan, so ito na yung gagawin nating source of water. Ayan, nasa loob naman po ng property yan. And then ayan, yung kawayan mga ka-farmlet, kung gusto maggawa ng kubo house. Ayan, so pwede na tayong kumuha dito. Ayan, so ito po yung source of water niya. So ito po ay pinapump, ano, papunta dito sa rice land. So dito, ito po yung source ng tubig dito. Yan, sa rice land na yan. Ano, ipapump lang yan. Yan. Kung gusto mo gumawa ng fish pan, pwede po nating pwede po tayong communicate dito, ano. So ipapump lang din yung tubig. Yan. So yung mga ka-farmlet, napakaganda po nito. Recommended ko rin po ito for retirement plan. Although mataas na yung presyo niya. And ang good thing naman dun mga ka-farmlet, ang Tagkawayan Quezon po ay isa sa magbe-benefits ng mga project ngayong taon, ano. Isa na diyan yung
TR5 project. Yun po yung Manila Bicol Expressway. Ayan, so kaya even though medyo mataas yung presyo niya, so hahabol naman po yan. Kasi every year naman po nataas ang value ng property, lalo na if nagkakaroon ng development sa lugar. So expressway po yung dinedevelop, kaya possible tumaas po ang value dito. Ayan, ng property. So dati, ang value po ng property sa Tagkawayan is 68 pesos lang per square meter. So ngayon po ay nagbabalue na siya ng 105 na po, pinakamababa. 105 per square meter to 155 pesos per square meter na po. It's meaning nagwa 1 million na po ang property sa Tagkawayan kahit hindi sa tabing kalsada. So ang good thing dito mga ka-farmlat, along the road po ito. Ayan, pagbaba mo ng sasakyan, property na. So ito, pwede po natin itong i-relocate na lang. Ayan, so napagad na po magbahay dito. And then ito po yung parking ng mga ka-farmlat. Malawak naman po ito. Ayan. So ito po yung barangay road niya. And then ito, so ito po yung pwede natin gawing parking. And yun mga ka-farmlat, abutin na lang video natin. If interested ka, so yung message lang po sa Viber, WhatsApp. Sagot naman po tayo.